Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Hilton tungkol po sa anak ni Ninong Bal at syempre kay Ninong Bal. Dear Kuya E, sa nakalipas na aking kaarawan, inuulit ko po, hindi ko naman po ipinagmamalaki at pinangangalanda ka na nangyari kasama ang mag-ama. Ito po ay bahagi lamang ng aking karanasan at kwento na nais kong ibahagi sa inyong lahat ng mga tagapakinig. At maraming salamat po Kuya E sa inyong pagbasa ng aking liham. Sinabi ko po na natatakot po akong mabash kapag nahabaan sa kwento ko na sana ay huwag naman dahil gusto ko lang naman na magbahagi tulad ni Christian. Pero hindi ko naman po kaya na masyadong mahaba din ang aking liham kaya tatapusin ko rin naman po agad ito. Pagkatapos nito ay isa na lang po ang susunod kong kwento. Kaya please po sa lahat po naman nakikinig, kung ayaw po natin sa mga storya o kwento, next video na lang po please. Hindi kasi natin alam ang pinagdadaanan talaga ng mga tao. Sabi nga ni Kuya E, choose to be happy. Mahirap na baka sa halip gumagaan ang loob ng isang tao sa pagbabahagi ng kanilang kwento ay ma-stress pa sila o ma-depress na hindi nyo naman siguro gugustuhin na mangyari. Ang natutunan ko sa buhay kong ito, huwag mag-overthink at huwag mapanghusga ng kapwa dahil hindi tayo sila, hindi sila tayo. Igalang po natin ang bawat isa. Kuya E, sa umagang yon, si Ninong Bal ang naghanda ng umagahan namin. May pandesal, kape at ininit na spaghetti. Pinalaman ni Jacob ang ispag sa pandesal. At tulad ng nabanggit ko na may ikabibigla pa pala kami sa lahat ng nangyari kagabi at naranasan kong ligaya sa mag-ama. Seryoso si Ninong Bal, hinintay muna kaming makatapos kumain. Sabi niya, bago kayo tumayo, hayaan niyo munang may sabihin ako sa inyong dalawa. Pa, mukhang seryoso ka, sabi ni Jacob. Ako naman ay walang imik. Hindi ko alam kung patungkol saan ang sasabihin niya o tungkol ba kagabi. Nagselos kaya siya sa anak niya? Iyon ang nasa isip ko Kuya E. Anak, Jacob, Hilton, gusto ko sana na ipaalam sa inyo yung bagay na to na iniinda ko na rin. Binaliwala ko rin sa palagay ko. Ano po yun pa? Tanong ni Jacob. May cancer of the liver ako anak. Ha? Kailan pa? Ako yung bigla nagtanong kay Ninong Bal, Kuya E. Alam ko nung mga nakalipas, inuubo-ubo siya at kalaunan ay gumaling naman pero hindi ko akalain na ganun pala kalala ang sakit niya. Kuya E, hindi nakapagsalita si Jacob hanggang sa tila natauhan siya. Pero Papa, pwede namang ipagamot yan, di ba? May pera ka naman para magpagamot, di ba? Anak, may pera pero mas gugustuhin ko na may maiwan sa'yo. Papa, okay lang naman kahit wala basta gumaling ka. Oo nga po, Ninong Bal. Pero huli na ang lahat. Nang malaman ko at magpatingin nasa stage 3 na. Yun ang dahilan kaya madalas akong wala at ngayon, terminal na. Mukhang malakas lang pala si Ninong Bal, Kuya E, pero terminal na ang kanyang karamdaman. Napaka-traidor talaga ng sakit na cancer. Nakita kong umiyak si Jacob, Kuya E. Lumapit sa papa niya at yumakap. Anak, pasensya ka na sa mga pagkukulang ko sa'yo. Pa, baka pwede po magpagamot po kayo. Anak, ang sakit na ito kahit magubos ng pera, wala na mangyayari. Hahaba ng konti ang buhay sa gamot pero mawawala din naman ako. Sa harap ni Jacob, humingi ng tawad sa akin si Ninong Bal. Sinabi ko na wala po kayong kasalanan at hindi niyo ako pinilit sa mga bawat ginagawa natin. Salamat Hilton, wika ni Ninong Bal. Yung nangyari kagabi, naalala ko, naisip mo yun kaya nangyari din sa birthday mo pero sana
Yun ang huli na may iba ka pang makakasama dahil hindi maganda yung ganun. Isa lang kung isa lang ha. Jacob, alam ko naman may nililigawan ka pero kung ako ba ay hiling sa'yo na alagaan mo rin si Hilton, susundin mo. Papa, hindi na nakapagsalita si Jacob dahil nagsalita agad si Ninong Bal. Hindi kita pipilitin pero gusto ko sana ay pakisamahan mo ng maayos si Hilton. Alam ko naman, magkasundo kayo. Kapag nawala na ako, gusto ko magdamayan kayong dalawa. Hilton, makakaasa ba ako na mababantayan mo si Jacob? Tumangulang ako Kuya E pero may kirot sa dibdib. Napakahirap naman sa ganong sitwasyon na kasama mo lagi tapos hindi mo alam na may taning na ang buhay niya. Kuya E, sa totoo lang, marami akong nalaman sa pagiging close namin din ni Jacob. Nalaman ko na ang unang nakalantak sa kanyang paps ay ang kanyang tiyuhin na Becky na kapatid ng nanay niya na ayaw na raw niya nun. Ayaw raw niya pero ayun, yun yung parang nakasanayan niya at namulat siya. 10 years old daw siya nang naganap yun. Panahong wala siyang kamuwang-muwang at napipilit siya. Iba talaga kapag sa bata ay namulat pa lang sa ganun. Kaya nga sinabi niya sa akin na ayaw na niya dun sa probinsya ng nanay niya. At Kuya E, marami rin akong natutunan kay Ninong Bal lalo na ang pagiging masinop sa pera. Bilin nga niya sa akin na huwag ako masyadong magastos lagi, magtipid kahit may pera o sobra-sobra pa yan. Dahil nga sa pagsama ko sa kanya, nakakalungkot na malaman na hindi na pala magtatagal ang buhay niya. Mahirap man tanggapin ni Jacob na sa murang edad ay ginusto ni Jacob na lagi na lang makasama ang kanyang ama. Banding ba at syempre kasama ako Kuya E. Namasyal, nag-beach Kuya E at nagpakasaya. Pero Kuya E, tunay nga na sandali na lamang ang buhay ni Ninong Bal dahil mabilis siyang nanghina. Kinausap niya si tatay at pinakiusap na magabayan din si Jacob dahil sa ayaw talaga ni Jacob na bumalik sa probinsya ng kanyang ina. Sa 2 linggo mula nang inamin sa amin ni Ninong Bal ang kanyang malubhang karamdaman ay ang kanyang pagpanaw. Iyak nang iyak si Jacob pero sabi ko, lakasan niya ang loob niya. Maraming nakiramay kay Ninong Bal na malalaking tao sa lugar namin Kuya E at maraming naging abuloy din para kay Jacob. Pero tulad ng sinabi ni Ninong Bal, ako ang mas nakakatanda kay Jacob kaya ako ang mag-asikaso at humawak ng pera. Maraming pera si Ninong Bal Kuya E bukod pa sa mga iniwanan niya sa akin na cash na hindi sinabi niyang huwag kong sabihin kay Jacob para din sa kinabukasan ko at namin. Pati ang tatay ko Kuya E, nabigyan din pala niya. Ganon kagalante si Ninong Bal na basta nakagawa ng mabuti sa kanya at sobrang dami rin na nagmamahal talaga sa kanya. Sa hiling ni Ninong Bal, total mukhang hindi na raw naman mabibisita muli ng isa pang tiyuhin si Jacob ay hindi na pinaalam sa kanila ang pagpanaw ni Ninong Bal. Natakot kasi si Ninong Bal na baka malaman daw na wala nang kasama si Jacob ay kunin o ano naman kaya kamkamin kung ano ang meron kay Jacob, lalo na at alam niya ang ugali ng kanyang mga bayaw. Sa libing ni Ninong Bal, bumuhos ang matinding luha ko Kuya E. Hindi rin naman biro yung pinagsamahan namin, lalo na napakabuti niyang tao na niyaya pa akong maging asawa. Hindi ko makakalimutan Kuya E, 2 days bago siya mamatay, sinabi niya sa akin, hindi ako mahirap mahalin. Kaya naman kung magkataon na mahalin ako ng anak niya ay napakaswerte ng anak niya dahil mapagmahal talaga ako. Kuya E, naging mahirap kay Jacob ang pagkawala ni Ninong Bal. Tapos yung nililigawan pa niya, hindi siya nadamayan dahil sa nag-migrate sa Canada. Sabi nga ni Jacob, siguro hindi talaga sila. Pero ako ang naging kasamahan ni Jacob at syempre pamilya ko. Nagpapasalamat sa akin si Jacob, Kuya E, dahil sa ako raw ang nag-asikaso sa kanya at nagmamahal ng tunay. At aaminin ko Kuya E, sa mga panahong malungkot si Jacob ay may nangyayaring sa amin dalawa. Hindi ko alam kung yun ang way din niya na mawala ang stress pero hindi lang yun puro L. May nararamdaman ako sa bawat halik na pinakakawala ni Jacob.
Solong-solo ko si Jacob, Kuya E sa bahay at ganun din naman ako. Sinabi ko kay Jacob, Kuya E na kailangan makaisip kaming dalawa ng pagkakakitaan dahil sa hindi naman anli ang perang iniwan ng kaniyang ama. Sinabi ni Jacob, napansin daw niya na malayo ang mga tindahan sa aming nayon. Kaya kung maaari, maluwag naman ang bakuran ay magtayo lang kami ng sari-sari store. Ganun na nga ang naging nangyari at naging libangan namin. Kaya kahit papaano ay naging abala kami. Hanggang sa lumipas ang mga taon, Kuya E. Nag-aral, graduate si Jacob hanggang kolehiyo na parang ako yung naging guardian niya. Masaya ako na parang satisfied na si Jacob na ako lang yung kasama niya. Wala na siyang ibang niligawan simula nang nabigo siya doon sa huli. Hindi namin nakakalimutan na dalawin si Ninong Bal sa kanyang musoleo. Tuloy pa rin, Kuya E, ang mga nangyayari sa amin ni Jacob. Pero isa na yata ako sa pinakamasaya sa kanyang binitawang salita. Isang gabi na magkausap kami ng masinsinan. Abangan niyo po sana ang huling bahagi ng aking liham kay Kuya E at pasensya na po kasi abala din po ako kaya mas maganda rin po na matapos ko na rin ang aking kwento. Hilton. Hilton, medyo masakit sa dibdib kasi hindi ko in-expect na yun yung magiging announcement at yun pala yung mangyayari na mawawala si Ninong Bal. Nakakalungkot naman talaga, no? Siyempre kasama mo rin siya, kumbaga parang bago naman dumating si Jacob nandyan naman si Ninong Bal, tapos yun pala yung mangyayari, mawawala din siya. So condolence sa'yo, Hilton, at sana ay naging okay ka na rin naman, sigurado naman yan dahil may isa pa tayong liham na abangan. At ano nga kaya yung sasabihin sa'yo na ikaw na yung pinakamasaya sa binitawang salita ni Jacob. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng tumututok dito po sa kwento ni Jacob at sa lahat po ng sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.